Alright guys, yan. So ito na po yung ating tow hitch at ang ating motor carrier. Yan. Thanks much kay bossing sir, body hitch. Yan, ito po yung binili natin ang tow hitch. So ito po yung motor carrier natin. At ito naman yung tow hitch receiver. Ayan, so kung napapansin nyo guys, tatlo siya. Ito yung para sa motor carrier. At ito naman yung isa guys, ito yung mismong sa tow. Ayan, bibilan pa natin to siya ng ang tawag doon, yung pang hook, tow hook. Yun natin, tow hook ata tawag doon. So yun pa yung isa. So yung mga bolts nasa loob, yan ikakabit na namin. So yan, kakabit ng hindi kakayanin to ng isang tao lang guys. Dapat tatlo. Tsaka kailangan nyo ng barena at so yan guys, so ito yung drill bit. Yan, ganito siya kalaki. So kailangan nyo ng malaking drill bit. And kailangan nyo rin talaga ng mismong drill, barena. Ayan. Kasi nga magbabarena pa tayo dun sa chassis ng ating Strada. So itong ating tow hitch guys ay pang Strada talaga yan. Yan. So, dilim. Dilim walang ilaw. Yan ito. So buhatin muna natin. Yan. Okay. Alright. So yan. So ito yung bolt na gagamitin guys. Ayan. So yan, maganda yung pagkakabuild ng bolt. Ingin ng mga bata. Okay, so dito tayo ngayon guys. Ayan, so may isang butas dito guys. Dito ilalagay yung ayun lang. Ayan, ayan. Pagdungan to guys. Hawakan natin. Guys, so yan, kabit na rin natin yung ating tow hitch, motor carrier. So yan, ito lang yung dalawang kabitanan niya guys. Ayan. Okay, so ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano ito siya ikabit. And then ayan, ito yung ganyang lock. Meron siyang dalawang bolts dito magkabilaan. So ginawa natin guys is kinuna natin ng paint, tsaka medyo masikip siya ng konti. So ayan, ito soft na yung smooth na pag yung pag dismantle tsaka pagkakabit natin dito. So ipapakita ko sa inyo ngayon guys kung paano isakay yung ating motor dito sa ating motor carrier.
So ito na siya ngayon. Ayan. So kung ano yung nakikita niyo sa mga review nito. Ayan. So kahit hindi pa siya tinatalian, nakatayo na yung motor. Dahil nga kasi dito. Ayan. So yan guys, ito mayroon siyang lashing sa harapan. Ayun, so ito kahit dalawa, kahit yung sa harapan lang yung lashing niya guys, ang tibay na oh. No? Yan, matibay na siya guys. Kahit hindi na lagyan ng lashing dito sa likuran no. Pero syempre kailangan talaga lashingan dito kasi nagmo-move ito eh. So talagang balance yung dapat yung sa front tsaka dito sa rear. So ayan, ganito siya katibay guys. Ayan. Akala ko nga no, hindi siya matibay pag yung tinatalian nila kasi may nakikita ko din ganito guys yung mga naka big bike. Eh syempre mabigat yun. Hindi katulad ng ganito, scooter lang no. Magaan lang to. Pero grabe oh. Ano? Ang tibay, matibay siya guys oh. Kasi dati pag nagsasaya ako ng motor, dito ako sinasakay sa likuran ng pickup. Ayan, meron nga ako ditong ramp po. Ayan. So, problema ko dito sa ramp kasi guys, hindi ko siya maisakay yung motor ng ako lang. So, kailangan ko talaga ng assistant para pag sinakay ko sa pickup, eh, medyo masyadong mataas itong kanyang tailgate. So, nahihirapan ako. Natatakot ako mahulog yung motor. So, what if pag big bike na talaga yung kinarga natin. So this one, ito kaya kahit R3 yan, kahit 1000cc ng big bike pwedeng pwede. Ito how much this one na scooter lang yung kinarga natin, napakagaan lang yan guys. So ito napaka convenient. Ayan, so ayan, shout out pala kay sir Body Hitch. Ayan, dito ko nabili itong tow hitch pati na rin tong motor carrier natin guys. So kay sir Vincent of Body Hitch, sa kanya ko to nabili. And tanungin nyo na lang siya guys kung magkakano yung pagkakabili natin. Inquire nyo na lang po siya, hanapin nyo lang po yung page niya na Body Hitch. So far ito yung pinakamura na nabilan ko. Pinaship ko pa to guys from Manila hanggang dito sa amin sa Cebu. Nasa almost 4,000 din yung shipping fee natin guys sa AP Cargo. Pero kahit ganun pa man, solid pa rin yung pagkakabili natin kasi nga mura no. Hindi siya ganun kamahalan. Siya yung pinakamura sa market. Siya yung pinakamura guys. Yan. So maraming salamat sa panonood guys. Ayun guys. Enjoy. Sana po yung nag-enjoy kayo at may natutunan po kayo sa ating pong vlog na ito. At sana po yung nakatulong itong vlog nito sa inyo guys kung gusto nyo magkabit ng power ng motor carrier sa inyong pick up, or pwede rin to sa guys, sa SUV, kahit sa kotse nga pwede rin to sa kotse, yung sedan ganun, o kaya yung MPV. Pero pag ilo-load nyo guys, yung ikakarga nyo ay 1000cc o yung talagang 200 pataas kilograms na mga motor, advice ko guys na talagang dapat naka SUV kayo, or kaya ito mas maganda pag pick up yan. Kahit yung sa SUV guys, hindi ako sure kasi hindi nga kay Molye o hindi nga siya
design para talagang pangkargahan yung SUV, unlike dito no, sa ating pickup kasi mulya to eh, yung pickup kasi, kaya nga pickup kasi kinakargahan yung likuran. So this one talagang ayan, masasabi ko na kayang kaya niya kahit napakabigat, kahit pa yung tawag lang yung GS1250 na BMW, yung napakabigat na motor. Yan, matibay ito guys. Yan, kahit sumakay pa ako dito. Yan, so kahit sumakay pa ako dito. Ayun o. So nakatungtong tayo dito sa motor. Napakatibay. Yung sa ilalim na ito guys, yan. Yung pinakita ko sa inyo kanina guys, kung paano siya i-install. Kailangan natin magbutas ng dalawang additional na butas. Plug and play na rin to guys sa sa Strada na latest model, kasi itong Strada natin ito yung 2013 model. So plug and play pa rin to. Ayan, napakatibay. So nasa chassis siya nakakabit itong kanyang tow hitch. Tapos yung kanyang motor carrier, double yung pinili natin. Ayan, double para balance talaga siya. Tsaka meron siyang isang free sa gitna, yung parang pang lalagyan na ng tow hook. Yan, bibilan pa natin ng tow hook. Yan, just in case na kailangan natin mag tow. Ayan, so ganito siya kaganda, ganito siya ka-convenient guys. Ayan napakababa lang ng kanyang ramp. Tingnan nyo guys, nakapatong pa nga tayo sa gutter eh. So medyo mas mataas siya. Ayan so mataas siya dito. Yan. So pagka nasa baba na tayo ng kalsada, medyo mas mababa na siya ng konti. Pero hindi siya ganun talaga kababa guys. Yan, sakto lang. So sa tingin ko safe naman ito guys. At hindi naman siya ganun maalog. Kasi itong motor guys, pagkatapos natin to siyang ilash, gagawin natin is tatalian pa natin to. Dito sa kanyang manubela papunta dito sa ating sa likuran ng pickup. Ayan, meron tayong nylon doon, so pangtali. So para hindi na to siya talaga mas matibay, kahit mabilisan yung takbo natin. Ayan, matibay siya. Ayan, so maraming salamat po sa panonood, at sana po ay nag-enjoy kayo sa video na ito, at sana po ay may natutunan kayo guys. Ayan, thank you for watching, have a nice day, and ride safe always.